Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:54. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang liwata, maray na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kana sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sarong wanted person na dako pa duman sa lugar kan partido area. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, duwang street level individual na dakop man duman sa probinsya kan Albay. Sa satuya pa nga pamayukan mga barata sa lado lokal, o minabot sa 692,000 na kantidad ni na Shabu ang nakuha sa tulong high value target individual kana mga autoridad. PNP sa Bicol nakakumpiskar ni naabuton sa 692 na kantidad ni na droga sa laog kana bulan kana Hunyo. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, Bicol Regional Most Wanted Person na nadakupman ka na mga autoridad. Duwang dating miyembro kan New People's Army voluntaryong naga-surrender sa mga miyembros kan Philippine National Police. Kaya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Barangay official kan na sabang nagpahayag na preparado nga ipatindog kan na sarong kumpanya ana offshore wind farm sa saindang lugar. Mga pamayukan na mga barata sa lado lokal, dakot lang tabang sa Banwaan kan Libmanan Camarines Sur ang mga nanukdan dumanda sa parte mismo kanda nasyon kanda Thailand kanda mag-atender ni na sarong pagtitiripon ang alkalde kanda Banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at dyan pagkatapos po nin pagirumdom. Mga gamit sa eskwela, gustong-gusto ni kuya, mga kailangan ni nanay, dekorasyon sa ating bahay, mga gamit ni tatay, at laruan ni Totoy, kay ate pampaganda, sa Angela, kumpleto ka. Saan na pirasong TV, malaki ang iyong matitipid, kung bibili ka ng sandosena, ang discount mo ay lalagpan, kaya sa bawat pagbili, mga kailangan ng family, Angela Trading puntahan, ibig ka na, may sweldo pa. Mga gamit sa opisina, nandyan na sa Angela. Gamit ni kuya sa eskwela, nandyan na sa Angela. Gamit na kailangan sa bahay, nandyan na sa Angela. Mga laruan at pampaganda, nandyan na sa Angela. Halika na sa Angela, may sweldo pa sa Angela. Mga tugang liwat maray na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Ngunyanda sa detalyes na kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal.
Ipapasara na ang private zoo sa Masbate City matapos na mag-viral ninuliman ka na ipinakakankaning ikus sa ataman na halas. Sigun ki Dr. Celso Rosero Jr., ang Office of the City Veterinarian duman sa Masbate City, napagdesisyon na nini na ipasara ninuli mayo subot ining kaput na business permit o mayor's permit. Dagdag pa man ni Rosero, buhay subuot an ikus sigun mada sa caretaker kan Masbate Minzo. Kan nakalihis na aldaw kan Martes sa Hunyo 18, nagtaunin na payag si Paulo Miguel Mabago ana makuapo kan 92 anyos na may kadsadiri ka nasambit ng zoo na daisubuot nakulugan asin na nagibo pang makadulag kan ikus sa halas na daisubuot predatory kaya day iniya nakulugan na ana nasambit na nga ikus. Sa payag man ni Mabago, sinabi kaniya na naghahalat pa man sindanin na konklusyon kan sinambit ng investigasyon kung paano napaduman ang ikus sa sinambit ng hawla. May subot nin CCTV sa lugar asin na magkaibaan sinasabi kan na nakahiling o witness. Sagkod ngunyan, mayo pa nin patunay kung totoo na nakadulag na sambit ng ikus. Naghalat pamad nin makakaulay ana nasambit ng veterinaryo duman sa syudad kan Masbate. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, duwang street level target na anadakop kana nagtalikod na daw o kasudma duman sa probinsya kan Albay sa duwang kasuway na drug bypass operation. Matrayum po ang operasyon na iniya sa parte kan na kampanya kan Philippine National Police laban sa illegal na droga sa riyon. Bandang alas 8:10 pagkabanggi isinagibo and bypass operation sa ginubatan na PNP asin manda First Provincial Mobile Force katuwang anda PDEA ang sarong bypass operation duman sa Purok 6 Barangay Iraya sa ginubatan sa probinsya kan Albay. Ang operasyon nagresulta sa pagkakadakop kan suspek na pinagbistong si alias Boy. Sigun sa report, ang suspek nakuanan nin 5 gramo na pinagtutubudan na shabu sa kantidad na 34,000 pesos. Nadakopan na nakuanan si Boy nin sarong live amo para man sa kalibre 22 mantang alas 8 nin pagkabanggi. Sarong bypass operation ada isinagibo sa Barangay 39 Bunot sa Legazpi. Ang operasyon pinagapanginutan kan Legazpi PNP katuwang ana PDEA sa probinsya kan Albay. Pinagabisto ang suspek na si alias Nugnog asin na 50 anyos na lalaki na kumpiskar digdi ang naabuton sa 22.5 gramos kan pinagtutubudan shabu na nagkakantidad 153,000 pesos. Ana naarestong suspek ang nakumpiskaran pa niya ebidensya alagad digdi piga daraan na mga ni sa istasyon kanda pulisya dumanda sa parte mismo kanda syudad kanda Legazpi. Sigun ki Police Brigadier General Andrew P. Dizon, ang Regional Director kanda PNP sa Kabikulan, ang matrayumpong operasyon na ini nagpapailing nin masigasig na lakdang kanda mga kasurugkaps na masugpo ang illegal na droga sa enterong Kabikulan. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, sustainable program ipig-rekomendar kan sarong barangay kapitan sa panagos na pagpwesto kan mga illegal na mga paratinda sa laog kan syudad Canaga. Boyet Paderes sa report. Problema pa sa ngunyan sa Naga ang padagos na pagpwesto kan mga illegal binlos urog na kunbanggi, partikular na sa may sarong mall na sakop kan barangay Igualdad General Luna Street asin sa kasentruhan. Sigun kay Angelo Bindiola, barangay kapitan
kan igualdad para Guzman ang road clearing operation katuwang kan Public Safety Office sa Naga City Police. Kung mayong sustainable program para sa mga illegal vendors, magpapadagos ang mga ini sa pagtinda asin paghanap buhay huli sa maski sinda na hiling ninda sa pagkabanggi. Ang rekomendasyon kang kapitan, kaipuan na mayong na magsagibuning educational drive dapit sa barangay road clearing asin anti-illegal vending asin ipaintindi sa mga ini anlay panduwa tawaning programa araw kan oras ng pagtinda o gibuhon na rolling vendor na pwedeng maghalit sa pwesto. Pantulo ang pagkakaigwa ng evaluation kung sindali timong paratinda sa siyudad Canaga. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang PNP Regional Office No. 5 nakakumpiskar man inaabuton sa 692,000 pesos na kantidad kan shabu sa tulong high value target na individual akon sa pinaggibo dumanda sa parte mismo kan siyudad kan na Tabaco. Padagos na matrayumpo ang kampanya kan Police Regional Office No. 5 sa liderato ni Police Brigadier General Andrew P. Dizon, ang Regional Director laban man sa kampanya kontra sa illegal drugs sa Bicol Region. Dahil pa sa namad na aluy nakamtan ka na mga ini anda aabuton sa 100.79 na gramo ka na shabu. And operasyon kan Philippine National Police sa pinagagibo sa parte mismo kan Puro 4 Pisto, Barangay San Roque, Tabaco City. Ang drug bypass operation ginibo alas 4:05 pagkapon kasudma. Iyan sa pakikipagkoordinar kan Tabaco PNP sa Albay Maritime Police Station. Kaibanan man ang tropa kan Philippine Drug Enforcement Regional Office No. 5. Asin man ang operasyon nagresulta sa pagkakatiklo kan tulong high value target na sinda Brad 37 anyos, Sarong Parasira alias Alex 45 anyos, asin si Billy 40 anyos, sarong padre de pamilya. Nakuha sa operasyon na iyo ana 25 het self-transparent plastic sachet na may lauga nin shabu. May kabilugan na 1.79 gramos na may kantidad 692,172 pesos. Ang kantidad ka na nasambit ng shabu. Ang mga suspek sa presente yaon ngunyan sa kustodiya kan Tabaco City Municipal Police Station asin naatubang sa kasong pagbalga sa Republic Act 9165 and mas bistado sa apod na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, lawas nin lalaki nako ang lamos dumanda sa banwaan kan Lupig, Camarines Sur. Mike Gravito sa detalye. Nani na buhay kan na matagbuan dyan sa banwaan kan Lupig, Camarines Sur. Ang lawas kan sarong 60 anyos na lalaki matapos na ini anak malamos sa salog kana sambit ng banwaan sa report gikan sa PNP Lupi. Pasado alas 7:15 nin aga kasudma dumana sa Zone 2 Barangay Tanawan, Lupig, Camarines Sur kan ma-recover kan mga otoridad partikular kan mga taga Bureau of Fire Protection ang lawas kan sarong Jaime 60 anyos maagong parauma asin residente kan Zone 1 Banga Caves duman sa Banwaan kan Ragay, Camarines Sur. Pinagsasabi kan mga autoridad na ang nasabit ng lalaki ang posibleng nasa irarom kan impluensya nin Agua de Pataranta kanini ang malamos sa nasambit ng salog. Sagun niya na ipul inas sa indang residensya ang lawas kan na biktima bantang padagos nagkukondusir rin paharuman na investigasyon ang mga kabuhan kan Lupi Municipal Police Station dapit sa pagkakalamusgadan kang nasambit ng paraoma. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, inaristo kasudmang alas 9:10 ninda pagkaaga and duwang lalaki duman sa parte mismo kanda Banwaan kanda Lagunoy, Camarines Sur. Inaristo ang mga suspek kanda grupo kanda PNP Lagunoy. Asin man iyan sa pamamayo ni Police Major Alexis Bahunsua
ang chief of police kanda sinambit ng Banwaan ang duwa nga soltero igwanin bisan nin warrant of arrest sa kasong slight physical injuries anasambit ng mga suspek gabus nasa tamang edad mayo ni Nagumpario residentes kan Suna Unog barangay kan na Agkata Lagunoy Camarines Sur. Ang mga suspetsado tulos man na nagpiyansa sa kantidad 3,000 pesos ang kada saro para man sa indang temporaryong libertad. Ang operasyon kan na PNP ginibo matapos man na may makaabot sa inda ni na report sa paagi kan na apod sa cellphone na subuot na si Ripan ang duwang suspek sa sinambit ng lugar. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal 1.3 milyones na revenue collection kan LTO Bicol target na makuha sa bilog na taon sa Ditman. Daryl Banya sa detalye. Nasa 1.3 milyones pesos na revenue collection ang target na makuha kan LTO Bicol Regional Office 5 gunya na taon 2024. Sa pinaluwas na pahayag sa media, pinahayag ni LTO Regional Director Francisco Ranches, mas halangkaw ini nin 40.4% kumpara kan target ka nakalihis na taon 2023. Nanutaran kan sa inang opisina na poon kan taon 2021 nagkakaigwasa na nin paglangkaw ang collection kan LTO Bicol kun kaya naglalaom siyang makakaya ninang maabot ang 1.3 bilyones pesos na target sa paikan dakulang nakuko ang koleksyon kan LTO sa paikan rehistro kan mga bihikulo asin bayad sa driver's license kan mga tsoper sa manaylain na parte kan riyon kan taon 2021 nasa 765 milyon pesos ang naging koleksyon mantang kan 2022 804 milyones pesos asin kan taon 2023 nag-abot ini sa 992 milyon pesos. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. 1.3 bilyones pala. Bako man 1.3 milyones, tapag 1.3 milyon sa diton man yan. Naga lang yan. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal sa laog kan na bulan kan Hunyo minabot sa 198,000 pesos ana nakulimpat na shabu asin na marijuana na nasamsam kan lokal na pulisya sa Bicol Region bilang parte kan sa indang mas pinakusog na kampanya laban man sa illegal na droga o ana operasyon kan na illegal drugs. Ana operasyon isinagibukan na pinagsarong kwarsa kan Philippine National Police asin man kan PDEA na nagaresulta sa pagkakasamsam kan na aabuton sa 27.93 na gramo kan na shabu asin na 4 na gramo ni na marijuana. Saro sa mga panginot na objeto kan kampanyang ini iyoan na pagputol sa supply kan na network kan illegal na droga gikan sa mga panginot na mga supplier sagkod ng mga saradita na mga distributor sa paagiman kan pag-aresto sa mga taong nasa likod kan bintahan asin pagpuriyat kan na shabu seringmada marijuana. Naglalaon ngunyan ang liderato kan Philippine National Police o ang PNP Bicol na mawawakasan man giraray subot ang illegal na droga sa lado mismo kan komunidad. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Kanser sa suso kan mga babae, kanser sa atay, asin kanser sa baga, iyo ang nanginginot na piglalaog sa Cancer Center sa Bicol Medical Center. O Kaisminda sa detalye. Pinagkakumpirmar ni Dr. Malanyaon ang oncologist kan Regional Cancer Center na makukuha sa Bicol Medical Center na ang kanser sa suso, kanser sa
o kanser sa suso kan mga kababaihan, siring man an kanser sa atay, kanser sa baga, sa sobrang sigarilyo asin pag-inom, iyo subot an nagiging pasyente kan Regional Cancer Center sa Bicol Medical Center na kunsain nasambitan ng hospital pigdadag sa subot kan mga kadakol-dakol mga pasyente pakulang gikan igdi sa Bicol region maging luwas kan Bicol arog kan Leyte, Samar, Quezon Province nagdadayo pa subot igdi sa Regional Cancer Center sa Bicol Medical Center. Dr. Malanyaon po, ako medical oncologist. So, ang number 1 manggiraray is breast cancer. That is nationwide and even po digdi sa Bicol Medical Center, Regional Cancer Center, iyo manggiraray ang pinaka nanginginutan sa incidence. Tapos igwa pong mga colorectal cancer patients sa lung cancer. So araw po kang nasabi kasuba ko, igwa kayang iba-ibang disiplina sa cancer management, kaya iba-iba man po ang samuyang subspecialization, igwa po sa gynecologic oncology, so yan sa Dr. Breslan and si Dr. Bresal, kami man po sa medical oncology, all adult cancer patients, solid and liquid tumors, pero igwa man po kitang duwang hematologists na mayon. Partiyan kan pahayag ni Dr. Malanyaon ang sa pagatubang sa mga taga-media katakod kan ikalimang taon na anibersaryo kan Cancer Center igdi sa Bicol Region. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kunyan kan mga barata sa lado lokal, pigkumpirmar kan opisyal kan Sabang Kalabanga Camarines Sur ang pagpapatindog ninda sarong kompanya sa parte mismo kada pinag-aapod na wind farm ganda sa kadagatan kana San Miguel Bay. Ipapatindog na wind farm o anda piga-apod na mga ilisi na maproducer ni na kadagdaga na kuryente. Sangunyan, igwana ni na leader na nakatindog sa barangay kan Sabang Kalabanga na iyo na masukol kanduros para sa ipapatindog na offshore wind farm apwera sa pagproducer kan kuryente. Magiging tourist attraction man iniya sa lugar, uli kan ipapatindog na darakulang mga ilisi. Dagdag pa ini sa pagkuanin na mga kadagdagan na mga trabador, ulit ang mga ipon ni naabuton sa 2,500 na mga trabador ada kumpanya na mapatindog ka na sinambit ng mga darakulang mga ilisi o wind farm. Ada mapuproducer na kuryente kan wind farm ang madalagan paman sa linya kan National Grid Corporation o National Grid Power Corporation of the Philippines, NGCP. Asin iyan, iyo ang isusupply na kadagdagan na serbisyo ng kuryente sa mga miyembros konsumidor. Uya si Barangay Captain Paul Santos kana Sabang Kalabanga, Camarines Sur. Actually sa buong Kalabanga, hindi sa Barangay Sabang ang pinaka-location niya. So sabi ko nga from time to time, perming may nagbibisita sa opisina mi, talagang kami ang inkargado kaya pag-abot sa fishing port eh. So linawon ta po ining LiDAR na iniyo, ining naka-install na LiDAR po masukol kang duros para sa plano nindang offshore wind farm. So ang wind turbine ibubugkak sa kadagatan mismo kang San Miguel Bay. Magiging dagdag tourist attraction po siya. Ninulita kadakon ng mga electric fan ito bang nailinta po sa Ilocos, pero araw itong ibubugtak mismo digdiyo. Di ko aram kung perang megawatts o perang bulkaning kuryente ang pwede nilang mai-supply, pero diretso po yan sa grid, sa National Grid Corporation of the Philippines po. Tapos yan, may mga sistema o proseso pa. Ang Kalabanga baga po, sa ngunyan, igwang solar farm. So ay pa yan. Ang solar farm, nasa 60 hectares po ang occupied candy sa Panuaan ni sa Kalabanga.
So kami po, dakulang onra sa Samuyan, looking forward kami na talagang ma-develop and magkaigo po kaya na wind farm na yan dito sa Samuyan Banwaan. Sabi ko nga ni, ang according naman sa Uruli ka-launching pong ginipo, ma-offer niya sa 2,500 na trabaho or labor po ang kakaipuan nun pag nagbugtak na kaining wind farm dito sa Si Barangay Kapitan Paul Santos kan Sabang Kalabanga puo na sa huring simana kana bulan kan Hunyo ungunya na bulan kan Hunyo sa laog nin 2 bulan na magibonin survey kung saan pwedeng ibugtak anda pilote asin man pundasyon para sa ititindoga na turbina. Alaga daan mga kontratista asin opisyal ka na kumpanya na yaon na sa parte mismo kan na Kalabanga madanay sa laog kan na 2 taon na sagkod ng matapos ang proyekto. Uya pa si Kapitan na Paul Santos kan Sabang Kalabanga. Last week of June, sa loob ng 2 bulan, sabi ka itong nakauli ko, makandak sinda ng survey kung saan pwede magbugtak ng pilote or saan pwede magkaging foundation para tumampo sa ibubugtak na turbine. Pero sinda, mas stay digyo sa Camarines Sur sa loob ng perang taon hasta sa mangyari o ma-realize po yung proyekto. Si Barangay Kapitan Paul Santos kan Sabang Kalabanga, Camarines Sur. Dakulang tabang sa probinsya ng Camarines Sur and pagpapadagos kan na orientation o rehabilitation na kan Pili Airport na piga promesa ni President Bongbong Marcos Jr. kana inian na mag-abot digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur kana kalis na 2 simana kung saan sinabi kaniya na dagos-dagos na ang rehabilitation kan runway kan Pili Airport. Sigun ki Mayor Chris Lizardo kan na Minalabak, Camarines Sur, dakulang bagay iniya na itinutulod ninda Congressman El Rey Villafuerte, Congressman Migs asin ni Gobernador Luigi Villafuerte kan Camarines Sur sa pagkrear nin sarong bagong syudad sa Kapitolyo dyan sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. Uya si Mayor Chris Lizardo kan Minalabak, Camarines Sur. Para mituman ang padagos ni PBBM kang modernization kang Nagapili Airport. Ano po? So inidakulang tabang sa pigtutulod kang sa tuyang pamayo si Kong El Rey na magkaibang bagong syudad sa dyan mismo sa Lote kang provincial capital. Si Mayor Chris Lizardo kanda Minalabak, Camarines Sur. Mientras tanto sa tabang ninda Congressman El Rey Villafuerte, Gobernador Luigi Villafuerte asin mada kanda Department of Agrarian Reform na realisar ang mga farm to market road sa Banwaan kan Minalabak, Camarines Sur sobra sa 3,500 na mga parauma ang nabinipisyaran kanda mga itinaong land title mga asosasyon asin man mga kooperatiba na tauan man ni na mga mechanical equipment, harvester, traktor asin na mga farms equipment na pwedeng magamit kan mga parauma sa pagkultibar kan sindang mga daga maabot man sa 3,500 na mga individual ang natawanan nin ayuda kan grupo ninda Gobernador Luigi Villafuerte asin man Congressman El Rey Villafuerte pati naman kan Departamento kan Agrarian Reform. Uyaman si Mayor Chris Lizardo kan Minalabak, Camarines Sur. Kami po na tawanan ng Farm to Market Road kapagi kang DAR na yun po sponsor kang programa kang pagbisita ni PBBM asin ang satuyang Gobernador asin Congressman El Rey Villafuerte. So, digi sa muya, bako sa ng mga Farm to Market Road, ang masyado nabiyaan po sa satuyang mga paraoma, very timely na nagtataga-ura na po ngunyan. More than 2,500 na farmers ang nabiyaan asin nagkapira pong mga asosasyon,
kooperatiba ang natawanan ng mga mechanical equipment, mga harvester, traktora, sin mga farm implements na pwede nila magamit para sa tuyang banwaan, lalo sa pagkultibar kan sa andang mga farm po. So individually may mga natamaning mga ayuda, kaya halos dito po para sa individual, igwa kaming maabot mga 3,500 individual na natawanan at sinagkapira pong asosasyon, asin kooperatiba ang natawanan maning mga tabang. Iba po kailang si Samoy Baga City gagat pa ni Kong Elray through DAR, sa pagi ni PBBM. So, arog sa mo, i-implement na. So, ini pagpasalamat luman sa mga tabang ni PBBM. Ini di man mangyayari sa kumbako sa person ni Kong Elray ni Governor Luigi. So, nakulaon po, basta nagkakasar, this is a collective effort, ang probinsya, kag mga LGUs, kag barangay, mas naibababa po ang tabang sa pagaling nasyonal, probinsya, hanggang sa barangay level. So, si Mayor Chris Lizardo kanda banwaan kan minalaba ka Camarines Sur. Sa iba pang detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, pega representar ni Mayor Jess Camara kan Libmanan Camarines Sur sa ginibong Third Asian Convergence Initiative duman sa Bangkok, Thailand. Ada banwaan kan Libmanan Camarines Sur kung saan pig-imbitaran ang LGU Libmanan kanda gobyerno kanda Bangkok, Thailand. Umaw asin pigmauot ni Mayor Camara na maka-atender talaga sa nasambit ng teripon sa rason na anda banwaan kan Libmanan yaon sa pag-upgrade kana mga Comprehensive Development Plan sa laog mismo kan 10 taon. Sering man ang pag-update kan Comprehensive Land Use Plan sa nataon subuot na ang imbitasyon sa Libmanan ang topic na pigtukar duman sa Thailand iyo ang urban planning, kaya digdi nag-iskusar asin pinagmauot niya nga maka-atender sa nasambit ng urulay uya si Mayor Jess Camara kan Libmanan Camarines Sur. Ito po, nag-attender po kita ng Third Asian Convergence Initiative. Naimbitahan po ang local government of Libmanan. Nakita po ang nag-representar. Sa kaaraman po kan Lagos, minaawat ko po na makapag-attender naman po. Medyo po ang banwaan ng Libmanan po yaon sa pag-upgrade, pag-update po kan sa mong comprehensive development plan. Hindi po ang plano kan banwaan sa masulod na 10 taon. Kasi po ina-update naman po ang sa mong comprehensive land use plan. Yun po niyang mother of all plans. Nagkataon po na si invitasyon sa to. Iyo po ang parte kan tukar duman, iyo po ang dapit sa urban planning. Kaya iyo po ito ang pigmautang maatinderan personalmente. Kaibanan ko po sa Municipal Planning and Development Officer. Nanganig mo itun update po yan. May attune sa presenting dalagan po kang sa mga delikitong plano niya. We are undergoing planning process po sa pag-update kan comprehensive development plan kan banwaan ng Libmanan. Partiyan kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan banwaan kan Libmanan Camarines Sur sa entrevista kan programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Dakulaon na tabang sa banwaan kan Libmanan Camarines Sur ang pinag-atindiran ni Mayor Jess Camara sa Bangkok, Thailand urog na sa lado kan Comprehensive Development Plan asin zoning ordinance kanda sinambit na nga banwaan mantang siya bilang alkalde kan Libmanan na may pinakadakulang banwaan sa laog kan Camarines Sur. Nagpaplano man na mapakaray asin na mapaasenso alagad da isubot ini mangyayari kun mayo sindani na comprehensive planning na importante duman sa mahamaan kan sinambit ng plano. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Libmanan Camarines Sur. Dakulao naman po, wide range na ideya po at yung inspirasyon ang pigda na po lalong-lalo na ako bilang local chief executive
habang pong nag-attend kami kanto ang ALDAW na convention po, ng Convergence, pero may pong nahalin sa isip ko bilang nangangaturugan man po kita na ang banwaan kong pinakadakulang banwaan sa probinsyang Kamsor, mapakahay. Pero di po ini mangyayari kung mayo kitang comprehensive planning. Ano po ang mga plano? Ari ng mga barangay po ang gigibuntang future urban sa banwaan ng Libmanan. Arin po ang agrikultura, arin po ang gigibuntang inland fishing. So yan po, napaka-importante na dapat nakakaaram po ang mag-ibok ang plano. In the, yun po itong pinakadakulang oportunidad na one-on-one po nakaulay ito si Architect Filino Palafox Jr. na matatandaan ko yung ang arkitekto pagkatapos po kan Mount Pinatubo kang 1991 na maglamasa po sa probinsya kang Pampanga at kang Tarlac. So, yan po sa tuyang hingawon sa mga abot pong ALDAW na ang banwaan ng Libmanan bako lang pong magplano ng pang-tulong taon, pang-anom na taon, hindi comprehensive planning po na ang banwaan ng Libmanan dakula po ang oportunidad, dakula po ang pagkakataon na maging syudad o maging mas dakula po na komunidad po kan mga tao sa maabot pong mga panahon. Partiyan kan mga pahayag ni Mayor Jess Camara kan Banwaan kan Libmanan Camarines Sur sa entrevista kan pamusong programang Radyo Banat ni Benji Rivera. Mga tugang iyan ang kateripunan kan mga barata sa pangarangkan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot ng mga barata iyaon dyan sa Engineering Department si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Jonel Cuba. Mabalos kan sa pong pagkatabay. Salamat po mapasatuya palugod. Ang biyaya asin bendisyon kan mala Diyos. Basta barata, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.